yung report ng CNN dito, CNN World. Ito yung mula sa CNN World. Ayan, tingnan yung mga utol. No? More than 1 million displaced and dozens dead for after record rain drenches northeastern China. Okay? Ito yung August 5 lamang pinost. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Nito lamang katapusan ng July, mga utol, ay sinalanta na napakalakas na bagyo at pag-ulan ang ilang bahagi ng China, kasama dito ang Fujian, ang Tianjin at ang Beijing, mga utol, at iba pa. At talaga bumaha o rumagasa ng baha sa ilang lugar dyan sa China. At ayon sa mga ilan ko nabasa sa mga vlog ng iba ay ito daw ay parusa o karma di umano sa China dahil sa pangaagaw nila ng teritoryo. Feeling ko naman ay walang kinalaman yun. Pero syempre igagalang ko pa rin ang opinion ng iba. At ito ay papanoorin natin yung report dito mula sa UNTV News. 33 tao nasawi, 18 nawawala dahil sa matinding pag-ulan sa Beijing, China. Sa Beijing lamang ito, mamaya titingnan natin yung mga ibang footages na nakalap ko at yung report ng CNN tungkol dito sa nasabing pagbaha sa China. Game na. Umakyat na sa 33 ang death toll sa mga pagbaha sa Beijing at paligid ng Kapitolyo ng China. Grabe, oh. Kabilang dito ang 5 rescuers. 18 tao rin ang nawawala ayon sa mga opisyal. Nananatili namang nakataas ang banta ng malakas na buhos ng ulan sa hilagang bahagi ng bansa. Sa mga nakalipas na linggo, nakaranas ng record rainfall ang Beijing. Tumama ang bagyong Doksuri sa China mahigit 1 linggo na ang nakalilipas. Subalit ngayon lamang natutukoy ang tindi ng pinsala ng mga pagbaha at pagguho ng mga gusali. Bukod sa Kapitolyo, binahari ng iba pang bahagi ng bansa, partikular na sa northern China. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Yan mga utol So babasahin naman natin yung report ng CNN dito, CNN World. Ito yung mula sa CNN World. Ayan, tingnan yung mga utol. No? More than 1 million displaced and dozens dead for after record rain drenches northeastern China. Okay? Ito yung August 5 lamang pinost. So Hong Kong CNN, more than 1 million people have been forced from their homes by the remnants of a storm in China's northeastern Hebei province. According to the state media, as officials warned it could take a month for the waters to recede in some areas. Sobrang tagal bago mawala yung baha, mga utol, no? Yung iba aabot ng buwan. Ganong kalala yung bahang naranasan nila. Typhoon Doksuri slammed into southeastern China, Fujian province on July 28 before weakening and making its way north. Okay? So the rains that followed soaked Hebei, a province of 75 million, and the neighboring cities of Beijing and Tianjin. Flooding in those regions, stranded residents washed away bridges and highways, killing about 30 people in total, according to the Chinese authority. The storm also brought the heaviest rainfall Beijing has experienced in 140 years. To parang history ng mga utol, no? 140 years na nilang hindi nararanasan yung ganong kalakas na pag-ulan, marking a scientific test of the region's capacity to handle extreme weather. The experts warn will become more frequent with climate change. So malamang sa dahil nga rin sa climate change yung mga pangyayari na yan, mga utol. Pero according nga sa mga ibang tao, ito daw ay karma ng China. Naniniwala ba kayo dyan, mga utol? Pa-comment na lang. And eto, tingnan natin yung ilang footages na nakalap ko, mga utol.
Heavy rain and flooding hit Beijing on Monday, July 31. The authorities have declared a red alert level. This is the strongest flood in recent years. The downpour caused landslides and washed away cars on the outskirts of the city. Heavy rain since the weekend has prompted Beijing to close tourist attractions such as the ancient Forbidden City. But the worst effects are being felt on the outskirts of the city where rainstorms have engulfed riverbeds that normally remain dry for much of the year. By Monday afternoon, the Beijing government confirmed that 2 bodies had been found in the west of Beijing, apparently killed in the flood. Residents are posting videos on social media showing cars floating in the water. As well, the residents of the area walking along dirty streets littered with flooded cars. The Beijing government has reported that about 31,000 people have been forced to leave their homes. Emergency services in the Chinese capital and neighboring provinces in northern China have warned residents of the ongoing danger. Authorities are urging residents of the hardest hit areas to stay at home unless absolutely necessary. These rains are notable for their duration, high accumulation of precipitation, and high... And grabe naman talaga. Sobrang grabe naman yan, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Pero sa Pilipinas, no? Sa atin, ilang beses na natin ito naranasan. Normal na. Sa aking pag-aalala, yung pinakamalala, yung Ondoy, no? Yung Ondoy, yung Yolanda. Madami pang iba, pero yung lamang talagang maaalala natin yung Yolanda, no? Yung Ondoy, grabe. Baha ang buong Metro Manila. Sa atin parang taon-taon natin nararanasan ito. Lalong-lalo na yung nasa Kamanava area. O eto lamang nakarang bagyo. Pakiramdam ko, etong Egay na bagyo, yung dumaan sa atin, si Egay at yung Falcon. Yun din mismo yung tumama sa China, mga utol, iisang typhoon yan kasi nag-iiba-iba sila ng pangalan, di ba? So anong masasabi nyo sa ating featured video at report ngayon, mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa nyo pagsuporta. At naniniwala ba kayong karma nga ba talaga? Sige, paka-comment na lang yan, mga utol. Maraming salamat. Hanggang doon lang muna. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.